Isang himalang hindi maipaliwanag ng agham o siyensya ang naganap sa isang batang may pambihirang kondisyon dito sa probinsya ng Tarlac. Dahil yun nga po, nakita namin na ako din po tumingin na meron na po talagang butas. Sa malayong lugar sa Barangay David, isa sa mga barangay sa bayan ng San Jose, lalawigan ng Tarlac sa Central Luzon, dito nakatira ang pamilya na kung saan ang kanilang anak ay may pambihirang kondisyon. Matagal po kasi kung hindi nagbuntis. Hindi ko po alam na yung binigay sa akin is meron palang kapansanan, kumbaga hindi siya perfectong babae. Ano bang gagawin natin dyan, sabi ko. Ang case na to, sabi niya, aantayin natin na dumating siya sa tamang edad para maoperahan natin. Sa hamon na yon, sabi ng tatay, may mangyayari. Ngunit isang araw, bubulaga ang isang himala na siya nilang ikinagulat. Kaya naman, nang amin itong napag-alaman, ay minabuti namin silang puntahan upang makapanayam patungkol dito. Andito na nga tayo dito sa probinsya ng Tarlac kung saan ating aalamin ang isang pambihirang kwento ng himala sa lugar na ito. Inabot nga kami ng paglubog ng araw bago makababa sa bundok kung saan naninirahan ang pamilya ni Sister Bea. Nakilala ko po si tatay last 2007. Youth camp po yun. Doon ko po na-encounter si Lord. Doon ko siya nakilala. Doon ko rin po naranasan yung first love ko talaga sa Lord noon. Ngunit ika nga, sa isang biglaang pagliko ng kapalaran o bunga ng kanyang kabataan, siya ay nakapag-asawa ng maaga. Taong 2011 at tuluyang nalayo sa Panginoon si Sister Bea. Pagkatapos po noon, matagal po kasi kung hindi nagbuntis. 3 years din po na hindi ako nagkaanak. Actually po, kaya nalaman ko pong hirap po akong magkaanak dahil nga po yung asawa ko is lasing ko po nung panahon na yon. As in, sabi nila baka naluto na daw yung sperm cell ng lalaki kaya mahirap magbuntis. Ako naman po naniniwala naman po ako na walang ganun sa Panginoon. Kaya nanampalataya pa rin ako. Pananampalataya, yan lamang ang tanging bagay na kanyang pinangahawakan sa kanyang sitwasyon. At ito ay nagdala sa kanya para magbalik loob sa Diyos. Ngunit hindi rin naging madali ang lahat. At doon nga po na hinahamon ng lingkod ng Diyos ang lahat na magbigay sa anniversary. Yung pakatago-tago po nga pong pera na hirap pong ilabas kasi may plano kaming mag-asawa doon. Then, sa hamon na yon, sabi ng tatay, may mangyayari. Pero bago ko po ibigay yon, humingi ako sa Lord. Nanalangin ako na, Lord, ibibigay ko to. Pero yung heart desire ko, yung prayer ko, na bigyan mo kami ng anak. Bigyan mo ako. Ngunit may himala ba talaga sa pagkakaloob sa Diyos? Pagkabigay ko po, yun nga po, sa sunod na buwan, after ng anniversary, hindi na po ako dinatnan, yun nga po, pinagkaloob na ng Panginoon yung matagal naming panalangin mag-asawa na magkaroon ng anak. First baby ko po. At hindi lang po isa yung binigay ng Panginoon. Dalawa pa po yung binigay niya, yun nga po, si kambal. Salamat sa Panginoon na binigyan sila ng kambal. Sa matagal niyang hindi pinagkaroon ng anak. Pagkatapos ay kambal pa. Pray din kami ulit sa Lord na sana yung susunod na anak namin is babae naman. So hindi nga naman po kami binigo ng Panginoon. Binigyan nga na ako ng anak na babae. Pero hindi ko po alam na yung binigay sa akin is meron palang kapansanan, kumbaga hindi siya perfectong babae. Ano nga ba ang hindi pangkaraniwang sakit ng kanyang anak na hindi lang gumimbal sa kanilang lugar kundi ito din ay naging usap-usapan? Napag-alaman ko po kasi nung 4 months pa lang yung baby ko.
Nanginginig tas sobrang taas ng lagnan po yung anak ko. Tapos nga po nung nasa hospital na kami, na-confine kami ng 3 days at finding ng doktor is may infection po siya. Na yun nga po, hindi makalabas yung mga dumi. Yun po pala is wala po palang butas yung ari niya. Birth defects or congenital disorders are blanket terms for serious physical conditions. Congenital anomalies can have different causes, such as genetic factors, environmental factors, or a combination of both. Sometimes the cause of a congenital anomaly is unknown. Often, there is nothing that the parents could have done to prevent it. So specifically, there's a partial or complete absence of parts of the vagina and the vaginal opening. So sometimes there is no vaginal opening, or the vaginal opening is far too small and it's covered in fibrous tissue. Mayroong mga hindi nagde-develop yung one side, mayroong hindi nagde-develop sa pababa, mayroong hindi nag-fuse o nagdidikit, and that vaginal opening will end in a blind pouch. So para siyang supot na walang nakakabit na uterus sa taas. Ang anak kasi ni Sister Bea ay mayroong kaso kung saan walang butas ang kanyang ari. Bali, dalawa po kasi yun. Yung isa po meron, dun siya umiihi, pero yung labasan ng bata, as in wala po talaga. Nagpa-doktor ulit ako, nag-second opinion ako sa Provincial Hospital sa Tarlac. Then sabi naman po ng doktor na tumingin sa anak ko, ang case na to, sabi niya, aantayin natin na dumating siya sa tamang edad para maoperahan natin. Bumalik kapag nasa 13 to 14 years old, na paglalabasan na siya ng menstruations. Ganun lang ako nakakuan ng bata na walang butas. Ano bang ang gagawin natin dyan? Sabi ko. Hindi naman pwedeng ipa-opera ngayon, bata pa. Wala pang 1 taon noon. Ano po yung naramdaman niyo? Siyempre malungkot po kasi hindi perfecto yung anak ko, walang butas yung ari niya. Kinabahan po ako, natakot ako bilang ina. Umiiyak po ako kasi po na nakita ko rin po yung kalagayan ng pamangkin ko na sumasakit nga po yung ari niya. And then ginagawa lang po ni ate pray ng pray. Gabi-gabi po ako umiiyak sa Lord na sabi ko, Lord, perfecto yung anak ko. Kahit na nakikita kong hindi siya perfecto, pero kiniklaim ko palagi na, Lord, perfecto yung anak ko kasi babae siyang binigay mo sa akin. Tanging panalangin ang bumabalot sa puso ni Sister Bea. Isang pagluhang walang humpay niyang iniaalay sa Panginoon na para sa kanyang pinakamamahal na anak na babae na si Ariana Grace. Kasabay ng pananampalataya na balang araw, ang himala ay darating. Then, one day nga po, malayo nga po yung church sa amin dito. Nanonood lang po ako through Facebook or YouTube, ganun po. Nakita ko si Tatay Apostle Carillo na nagpipray sa isang sanggol na ang case ng batang yun is wala din palang butas ang ari niya. Amang Diyos na mabutit dakila sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Ang hindi kaya ng mga doktor ay kaya mo. Ang hindi kaya ng mga manggagamot ay kaya mo. Hawak ko namin ang mga pangako mo, walang imposible sa iyo. Ikaw ang nagbigay ng buhay, ikaw din ang magbibigay ng kasarian kay Cyrene. Kaya sa oras na ito, Ama, dinededicate namin sa iyo si Cyrene. At kasabay ng dedication, lagyan mo po ng kasarian ng batang ito. Inutusan ko na magkaroon ka ng kasarian. Buksan ng Diyos ngayon ang laman mo, lagyan niya ng kasarian. Cyril, babae ka, kasarian ng babae ang ilalagay ng Diyos sa iyo. So pinag-pray po natin siya, nakita nyo, saksi po kayo. So tinanggal mo yung diaper, ngayon may butas na. Opo, tama. My God, palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah! And then sabi po ni ate ko, may same case pala kay Ariana na walang butas rin, sabi niya gano'n. So, sabi po niya gano'n, hindi ako mawawalan ng pag-asa. So, magpe-pray lang ako ng magpe-pray. Darating din yung time na magkakaroon, sabi po niya gano'n sa akin. Kaya nung sabi ni Tatay, nung pagkatapos siyang ipag-pray yung bata, pumunta na si CR, then bumalik, tinignan, may butas na yung. So, praise God, sabi ko, Lord, lalo mong pinalakas yung faith ko sa'yo na gagawin mo sa anak ko to. Kasi halos araw-araw ko kung binubulak talaga yung ari ng anak ko kung anong magiging resulta. Opo, tapos tinignan ni ate, araw-araw po niyang chine-check yun, talagang wala po. Nagbunga kaya ang kanyang matinding pananampalataya? Hindi nga po ako binigo ng Panginoon dahil isang araw nagising po kami. Sabi po ng bata,
Mama, sabi niya gano'n, ang sakit, naiihi ako, sabi po niya gano'n. Nung nakita ko, bigla na lang nagkaroon ng butas. So, praise God, napakabuti ng Panginoon yung mga ganong kadakila na hindi kayang gawin ng doktor na kung hindi niya ooperahan, hindi yun magbubakas yung ari niya. Yun nga po, nakita namin na ako din po tumingin na meron na po talagang butas po. Umiiyak rin po ako sa saya kasi nga po yung prayer ni ate na tupad na po, binigay na po ng Lord. Paano nga ba ilalarawan ang kagalakang hindi kayang sukatin? Ang puso ng isang ina na minsan ang nabagabag ng pangamba, ngayon ay nag-uubapaw sa pasasalamat dahil sa wakas, ang kanyang anak ay ganap ng normal. Isang himalang isinilang mula sa pananampalatayang hindi kailanman natinag. Kaya malaking pasalamat sa Panginoon kasi na kahit na walang doktor, kung nanampalataya ka na gagawin niya. Yung himala sa buhay mo is pangyayarihin niya at nagpapasalamat sa buhay ng lingkod ng Diyos. Nung nakita ko yung panalangin ng lingkod ng Diyos, doon po ako lalong kumapit sa faith ko na gagawin ng Lord sa anak ko. So praise God nga po, ginawa po ng Panginoon. Umiiyak po si ate, pagtaas po niya, sabi niya gano'n sa akin. Ading, may butas na si Ariana, sabi niya gano'n sa akin. So si ate ko po iyak ng iyak sa kagalakan dahil dininig ng Lord yung prayer niya. Hindi na po namin kailangan bumalik pa sa doktor o magpa-opera kasi nagkaroon na nga po ng butas yung ari ng bata po. Yung apo ko naman tinatanong ko kung mayroon na talaga. Mayroon na lola, sabi naman yung apo ko. Salamat naman sa Panginoon, sabi ko naman sir. Natutuwa din na dahil nagkaroon na siya ng normal na kalagayan. Kaya praise God naman po at hindi naman na po ako bumalik sa doktor kasi ang Lord na ang gumawa ng paraan. Siya na yung nagpagaling, siya nang nag-opera sa anak ko. Kaya napaka-bless ko po. Lahat ng agam-agam ko, takot sa puso ko is tinanggal niya totally dahil pinagaling niya yung anak ko. Naniniwala po talaga ako ng buong puso na himala ng Panginoon ang ginawa niya sa anak ko. Ngayon, 7 taon na si Baby Ariana sa biyaya ng Diyos. Bit-bit ang dakilang himala na kanyang natanggap. Masaya po ako kasi ngayon napakasaya ng anak ko, napaka-healthy. Tapos hindi lang matalino pa po siya, talagang blessed na binigay siya sa amin ng Panginoon. At hindi pa dito natapos ang himala at pagpapala sa kanilang pamilya dahil sa kanyang pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang lingkod, Apostle Renato T. Carillo. Hindi lang po yan ang ginawa ng Panginoon sa aming buhay, tuloy-tuloy na pagpapala ang pinagkalob sa amin ng Panginoon. Dating asawa ko na lasinggero, pero ngayon kasama ko na rin siyang naglilingkod sa Panginoon, 10 ng aming mga anak. At marami pang pagpapalang pinagkalob sa amin ng Panginoon na dating mahirap ang aming buhay, pero ngayon pinagpala ng Panginoon. Kami po ngayon ay tuloy-tuloy na naglilingkod sa Panginoon sa Jesus is Our Shield, Tarlac City Chapter. At bilang ganti po sa ating Panginoon, tuloy-tuloy po kaming maglilingkod sa Kanya. Bagamat may sagot dito ang siyensya at medisina, ngunit wala pa ring makakatalo pag ang Diyos ang kumilos at gumawa ng dakilang himala. Wala ngang ibang may kakayahang magpagaling ng isang may pambihirang kondisyon, kundi ang ating Panginoon na siyang may akda ng mga dakilang himala.